Magandang umaga. Ako'y nagbibigay sa inyo ng mga paalala na magsipag-ingat kayo diyan sumasama sa mga rally. Binabalaan ko na kayo noon na huwag kayong basta-basta sasali dyan. Dahil pangayan yung sinasabi ko na nga na kung noon ang mga gumaganap na Intel ay na mga NPA, CCTV na sinasabi nila. Ngayon, ang gumaganap ngayon ay mga kwan na. Ang kinuha ng mga mahalikan general na gumaganap ng mga NPA ay yung mga nag-awol na military. Sinalalantad na sila. Kaya ikinukuhan ko kayo, binibigyan ko kayo ng babala dahil gagawa sila ng kalukuhan upang mapigilan ng pagpapatalsik dahil sa animal na bugok na ng kupal na BBM. Kaya nga sinasabi ko, natatakot sila malaman ang pinanggagalingan ng pondo dahil nga doon sa sila ang gumagawa ng kalukuhan dito sa ating bayan. At sila din ang namumuno. Kaya ang mga karamihan sa mga pangulo natin ay mga kwan ito. Mga figurehead lang, kalamuti na kung ano man ang kagustuhan na mangyari ng isang pangulo ay hindi mangyayari. Sapagkat sila ang nagdedesisyon kung anong gusto nilang gawin o hindi ba anyo. Di ba tama naman sinasabi ko. Kaya mag-ingat kayo ng pagsali-sali sa mga ganyan. Kaya yung mertar na yan, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan sinadado na ginagamit yan sa ganyan. Walang ginawa yun. Walang ginawa yung mga yan, kundi itago ang lihim na sila ang nakikinabang sa mga ini-imprentan nila. At ang kagustuhan naman itong putang inang bugok na Marcos nito ay gawin tayong parang North Korea na siya na magkahari sa bayan natin. Kaya ako sinasabi yan upang malaman ninyo ang kanilang mga lihim na gawain. Dahil sila mga kwan na yan ang gusto nila magpatuloy ang biyaya sa kanila. Kaya nung rally doon sa kwan na nakita ninyong pagmumukha ko, yung tanong ko sa kanila, ayaw nilang sagutin. Dahil nga dyan, malalantad kung paano sila yumayaman. Saan kumukuha ba ang mga pabaon ng mga lahat ng mga mahalikan general? Lahat na general na retired ay pinababaunan, kundi dyan manggagaling. Kaya lahat ng panggagago ginagawa nila sa ating bayan. Sino ba nakikipaglaban lamang sa karapatan ng mahirap kundi ako lamang? Wala. Kaya yung mga putang yung mga nagrarally na yan, ipag-ingatan ninyo dahil yan ang kanila balak nila tumatsalo. Kasabwat yung mga kunwari mga retired general na yan, mga retired na military. Pantagin mo, awol, hanapin nila yung mga nag-awol na yan para silang gumanap na NPA, CCP, NPA. Walang NPA, sinasabi ko sa inyo. Dahil ang tao, sawa na sa kanila.
Sila ang gumagawa ng kaguluhan, sila ang nagkuka ng mga NPA. Yung gusto kasi nila, mapaluhod nila ako. Kailanman hindi nila ako mapapaluhod. Yan ang kagustuhan nila nangyari. Dahil ako lang ang nakakaalam ng mga lihim na mga yan. Kaya yan, kumuhan sila para siguro patayin ako. Di patayin ninyo ako kung gusto nyo. Pero kailanman hindi ako luluhod sa inyo. Tandaan ninyo yan. Iba ang kanilang ginagawa, iba ang kanilang sinasabi. Yan lang ang makukuha ko sa mga tao na yan. Mga general na yan. Sila nakikinabang sa mga kayamanan ng Pilipinas sa halip na kasama nila yung mga politiko na yan. Yan, nakita na ninyo kung gaano kalaking pera ang kinupan nila. Talagang pinag-aalam nila ng galit ang bawat Pilipino. Pero huwag kayong maniwala sa mga yan dahil mapapahamak lang kayo. Sila nakikinabang upang may tago ang kanilang lihim na sila nakikinabang sa mga kayamanan ng bayan. Kaya napakahirap yung ginagawa nila niyan. Ako nasasabi ka na po. Pero paano ninyo ako matatagpuan? Matagal na ninyo akong hinahanap, matagal na ninyo akong gustong payukuin. Lahat ng kasinungalingan ay ginagawa na ninyo. Pero ako hindi ninyo basta-basta mapapayuko. Dahil buo ang loob ko. Dahil sa sinumpang kong tungkulin na ito na inatan sa akin ng kataas-taasan. Ngayon magrarally. Nangyari na yung H1 sa buong akala natin. Magkakaroon na tayo ng kapayapaan, magkakaroon na ng kapayapaan at saka mawawala ng korupsyon. Pero hindi rin nangyari dahil kasabwat noon sina Enrile at saka yun si Ramos. Ngayon, nangyari na naman yung H2. Lahat sila ang nakikinabang. Pero ang sambayanan, kailanman ay hindi. Nakakaawa ang bayan natin. 80% ang kwan. Samantala sila ang may-ari niya, mga kayamanan na yan. Upang na ito, mga animal na itong mga kwan na ito, mga mahalikan general. Sino ba ang kwan? Nagpasibo, no? Kaya yung September 21, kaya ako nahalata na kwan dahil yung September 21 at saka yung iniiwas nila yung pinanggagalingan ng pondo. Kung ikuha nila yun, kung inalam nila pinanggagalingan ng pondo, isin sana magkakaroon tayo ng kwan. Mapipigilan natin ang korupsyon. Kung hindi man ay mababawasan. Pero hindi eh. Pala yung spokesman ng kausap ko doon sa rally doon September 13. Kaya pala ako pinapunta ng September 13 upang harapin sila. Ngayon nagpakawala na sila kasi nakita ko tatlong awol na kwan ang pinakita sa akin. Kaya pinapunta ako dito sa lugar na ito upang makita sila. Sinundan nila ako. Alam ko yun. Pero ilinigaw ko sila. Ultimo sa pag-ihi ko sa CR, sinundan ako. Tatlo sila na awol na military. Siya ang gagamitin nila magasik na gulo at sasabihin nila na sila ay mga CPP, MPA, mga bayaran niya, mga yan. Kaya nga nag-awol yan dahil mga siraulo yan. Kayo, sinasabi ko na lang, kung sasali kayo dyan, matay kayo, wala kayong mapapala dyan. Ang pinaglalaban ninyo yung mga baluktot na katwiran. Pilit nila akong hinahanap. Kinakawanan ko lang kayo.
nandyan lang ako sa paligid nyo, pero hindi ninyo ko basta-basta matatagpuan. Napakahirap ang kalagayan natin mga Pilipino. Kaya yan ang pinukuhan ko sa inyo. Ngayon, kung mawala yung mga putang ng mga tambalan Duterte, kala mo, asang-asa na si Sara na siyang uupo. Ulod. Putang mo, uupo ay yung infinite Diyos na. Dahil yung ginagawa niyong pang-aapi sa ating kababayan ay mapipilitan na siya. Napakalapit na ng panahon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag ninyong pagpapaniwalaan. Sino ba nakinabang dyan? Di ang iglesia ni Manalo. Malaki ang pakinabang niya. Dahil nga dyan sa na yan, mga kayamanan na yan. Dahil sa pamamagitan ng mga mahalikan general, sila, kasapi sila dyan, yung pagpapatayo ng Philippine Arena. Kaya sila nagyayakap din eh. Dahil nga dyan sa nila, pilit nila kayong ninayakap na sumali sa mga rally para mapatalsik si Marcos. Pagkatapos pag umupo si Sara, katatawarin niya si Kunwari bago tapos ang kanyang termino kuno ay katatawarin na itong si Marcos. Kanya ng senaryo na ibig nilang mangyari. Nangyari na yan kay Gloria. Kaya wala nangyayari. Puro magnanakaw, patatawarin, pero pa. Samantala, pagambata nagnakaw ng isang pandesal. O di kaya, mga may gulang na nagnakaw ay tuloy-tuloy sa kulungan. Samantala sila, ang daming rekitetos. Ano nangyayari ngayon? Lumalabas na walang kasalanan si Romualdez. Pero yan, magkakasabot lahat yan. Kaya yan, kailangan magtugaan sila lahat upang malantad ang katotohanan na yung mga yan ay talagang mga magnanakaw. Na sila nakikinabang sa kayamanan na dapat sana ay mga panan yan. Mga may hirap. Wala eh. Hindi nila alam. Kahit ako nag-iisa lang, mahirap nila akong patumbahin. Dahil ako, nasa akin ang katotohanan. Kaya nasa inyo na yan. Kaya ang sinasabi, huwag na huwag kayong papatol dyan. Dahil yan, mga iglesia ni Cristo, ang mga iglesia ni Manalo makikinabang, ang mga mahalikan general makikinabang, ang mga politiko, lahat yan, puro mga magnanakaw. Walang maidudulot na kabutihan sa bayan niya, mga yan. Kaya takot at takot siya. Tignan mo, mga militar, tinatakot. Itong mga militar na ito naman ay mga inutil nito. Walang hinahanap yung mga yan kundi yung magbibigay ng malaking sweldo sa kanila. Kaya nga sinasabi ko noon pa na lahat kayo madidikomisyon. Hindi ninyo pag-aari yan. Malaki ang karapatan ko dahil akong gumawa ng paraan upang hindi nila mapakialaman yung mga kayamanan na yan. Hindi ko pag-aari yan. Pag-aari ng kanyan. Pati ba naman yung September 21? Pilit nilang inaangkin. Ang putang nila mga iglesia na yan. Iglesia, putang nila lahat kayo. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga membro na iglesia ni Cristo ay hindi makakatikim sa mga kayamanan na yan. Ni isang kusing. Tapos sasabihin, mahirap din kami. Ulol, putang ina nyo. Wala kayong karapatan sa mga panito. Dahil kayo ang mukan. Oo, hindi nga kayo nakinabang. Pero nakinabang ang pamunuan ninyo. Yang Manalo na yan, magnanakaw yan. Kinukuhan pera, politiko, pagkatapos pananampalataya. PPP. O yan, ang panino. Kaya nagiging PP kayong lahat. Pinaniwalaan ninyo yan. Pasensya kayo ngayon.
Dahil napakahirap na nangyayari sa bayan natin. Kaya nga hindi na nila alam eh. May malaking kasalanan nitong Marcos na ito dahil nagpalabas yan ng polymer. Mantakin mo, duplikabing. O, iyo. Dahil nga doon sa na yan, ginalabas nilang polymer, ginagamit natin. Pagkatapos, bababayaran sa atin yan. Yan yung mga pera, mga kanyan. Binayaran na nila yung polymer na yan. Dahil nga dyan sa mga inimprentang dollar. Pagkatapos babayaran uli natin ang utang yan. O hindi ba ito? Kaya napakasahol yung mga ginagawa ng mga animal na yan. Yung puta na kailanman. Yung mga mahalikan general na yan. Maski na retard na yan. Mga salot yan. Yung mga politiko, mga salot yan. Yung Duterte tsaka riding tandem na Duterte at saka BBM, mga salot yung mga Marcos na yan. Galit kayo sa akin? Ilabas niyo yung galit nyo. Eh, dyan lang ako palakad-lakad. Bakit hindi ninyo ako makita? Oh. Nahirapan kayo. Kasi yung sample lang yung sinabi kong buwan eh. Na saan nanggagaling ang pondo eh. Ako ang spiritual wonder boy. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya magpapalita na silang hulihin. Dahil matakin mo, mag-i-imprenta ng dollar, hindi naman natin pananalapian. Kaya nakakaawa ang mga kababayan natin. Sinasabi ko na lang, nakakaawa ang kababayan natin. Ang mga mahirap, ilit nila tayo nilulubog. Kaya nasabi ko, yung mga Marcos na yan, yan ang Antikristo, yung anak ni Marcos na yan. Yan ang Antikristo, yan ang 666. Yung pinakita ko naman sa kwan na yan. Yung 3 days of darkness. Oh, di, paala kayo sa buhay nyo. Yan ang katwiran ko. Kaya dapat maging matatag kayo. Antakin mo yan. Yung kinukuha nyo, sinasamba ninyo, magnanakaw. Hindi naman siya may-ari ng kwan. May-ari niya, nakapangalan lang sa akin, pero para mapangalagaan niya, ang tunay na may-ari niyan, yung kataas-taasan. Kaya nga sabi niya, ang ginto akin, ang pilak kay akin. O, pero inaangkin ng mga Marcos. Ganyang kaswapang yung mga yan. Wala tayo magagawa. Umiral sa kanila yung pagkaswapang nila. Oh. Kilalanin sa buong mundo. Patuloy sila. Kawawa tayong, mas lalo tayong kawawa. Dahil nga dyan sa sinasabi ko, ang gustong mangyari ng mga mahalikan general, yung mga putang ng mga politiko na yan, ay mga kwan. Gawin kwan na si Kim Jong-un. Yan. O, para tayong North Korea, isolated na tayo. Wala tayong pakialam. Gaya na nangyari sa China noon. Closed door policy. O, hindi tayo makikipagkalakalan sa ibang bansa o ano lang yung pan natin, yun na lang. Bayang banal, binabago yung pangaputan nila niya. Hindi na naiya itong putan nila, iglesia ni Manalo na ito. O, bayang banal, binababoy, kung wari, kung inaapi ang bayang banal. Pero sila ang nangaapi sa pamamagitan mga politiko, mga kwan. Ang kapal ng mukha ng mga Manalo na yan. O, ninanakawan na nila ang Diyos. Inaapi pa nila ang mga tao. Babayan nila. Biglang natin kung hanggang saan ang galing ninyo. Ngayon,
Akala ninyo mapapaluhod ninyo ako, masisira ninyo ako sa pamamagitan ng sinungaling. Maniwala mo, kahit na maniwala ang mga tao sa inyo, ako'y pagpapatuloy ko lang ang laban na ito. Hindi ninyo ko mapapaluhod kahit kailan. Yung putang inang Mertan na yan, putang ina yan. Hindi ba totoo yung sinasabi ko? O, ikaw putang ina mo yung pa. Kanado, uwarigiri, ulul, putang ina yung mga naniwala kayo dyan. Malalaman ko lahat yan kung sino mga naniwala sa inyo. Karamihan dyan ay mga iglesia ni Cristo. Sabihin ko sa inyong totoo, ginagamit ninyo ang ng kahirapan ng tao, bibigyan ninyo ng konting barya, samantala kayo nagkakamal. Putang ina mga general na ito, putang ina yung babawiin ko lahat yan. At pag nagbago ang pera, yan ang sinasabi ko, pag nagbago ang pera, dahil nasa akin ang karapatan niyan, mag-imprenta ng sariling pera natin, babaguhin natin ang konstitusyon, gagawin natin divine law. Kaya pagkatapos itong mangkal na ito, akala mo kung sino din na ikinuha ng divine law. Ulod, putang ina mo, wala kang alam. Tignan natin kung may magagawa kayo sa akin. Kailan nang wala kayong magagawa sa akin. Tandaan ninyo yan. Talagang lahat ng panggagago kababayan nyo, ginagawa na ninyo. Natatawa na lang ako sa inyo. Wala kayong magagawa sa akin. Napakahirap ng ginagawa ninyo. Matigasan, kaya ninyo, yan ang kapirang. Sakripisyo na ito. Pero ano sa akin? Dahil wala sa akin yung sakripisyo na yan. Gagawin ko lahat tayo na mahihirap para sa inyo ang na yan. Kayo magkaroon kayo ng karapatan ng sarilinin yung mga kayamanan, hindi yung mga panayan. Titingnan natin kung anong pan itong mga pulis na ito, mga military na ito, mga putang na ito, kayong patay gutom dahil kayo wala kayong inaasahan kundi ang mga kayamanan na yan. Kung sino magbibigay sa inyo ng magandang pan. Sino magkakaloob sa inyo ng pan, doon kayo kumikiling. Kaya kasi sinasabi ko, kayo ang mga patay gutom. Masahol pa kayo sa linta na sumisip-sip sa dugo ng mga Pilipino. Kayong mga politiko, pinakikita ang malaking kayamanan na nagtatamasa para magalit ang mga Pilipino, mga mahirap. Hindi totoo yung mga putang na niya gaya ni siya po. Tapos sasabihin pinababalik sa ito, putang ng Marculeta na yan yan ang kinapangako niya dahil yan pa na yan mga hindi mo kayong tandala na yan, naghihirap ang Pilipinas. Pagkatapos sasabihin niyo may libre kuryente, yung putang ng Marculeta na gago yan asan ngayon yung pangako mo? Tarantado, hindi na mangyayari. Inantay ko lang muna magsalita kayo ng magsalita bago ko kayo tirahin. Kaya hindi ninyo alam kung ano nasa isip ko. Mahirap ninyo akong mahuli. Putang ina nyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit anong gawin ninyo, walang mangyayari sa mga pinapangako ninyo. Pagkatapos yung ayuda, gagawin na lang daw. Anong ayuda pa ipamimigay nyo? Dahil nga nalantad ko na kayo. Puro kahirapan ang nangyayari sa bayan natin.
puro magnanakaw itong mga nakaupo na ito. Kaya nga auditing kayo. Maski na magpalit ang pera, auditing kayo. Maski na patay na kayo, auditing kayo. Huling kayo. Puro kayo mga magnanakaw. Nakakaawa ang kababayan natin sa ginagawa ninyo. Paano yan ngayon? May magagawa pa ba kayo? Wala. Kaya yun, nagrarally sila doon. Pero ewan ko lang kung may mangyayari yan. Walang mangyayari dahil kumikilos ng espiritu ng katotohanan. Nandito na siya. Kaya nga walang magawa yung mga yan. Kaya nga nagkakabulgaran yung mga yan. Nalilito na sila. Kaya yung mga putang ina yan, sila magpapatayan yan. Ano sa akin kung magpatayan kayo, mga pamilya nyo? Ano pakialam ko sa pamilya nyo? Dahil mga swapang kayo. Ano sa akin kung maghirap? Di maranasan ninyo maghirap. Ang mga military ito, mga kapulisan, kaya nga tulisan. Gagawin na naman nila. Walang MPA dahil sino ba makakatagal sa bundok na walang makain? O, sino magsusuporta sa kanila? Kundi sila din ang magsusuporta. O. Kaya itong mga Muslim na ito, mga tanga-tanga ito eh. Ngayon paggaganahin na naman nila yung emenda. Mga bukang pera yung mga Muslim na yan eh. Yeah. Kaya mga ko na MNLF, putang ina nila, binenta kayo ni Minsuare. O, paano yung mga kamag-anak ninyo na, o kaanak ninyo na pinagpapatay ng military? O, pinagsasabong kayo? Sino lumalaro sa inyo? Yung mga Marcos na yan at yung mga Maharlikan General. Yung sa Porte po, walang kasalanan si Pinoy dyan. Ang may kasalanan dyan, si Purisima. Floating. O, makakapagbigay ba ng instruction ang floating na general? Kaya yung sinasabi ko sa inyo. Dahil nga ayaw pirmahan ng Pinoy yung pag-iimprenta ng dollar dito dahil alam niya mapapasama siya. Mapapasama ang buong sambayanan. Pero anong ginawa? Ipinain yun sa 44 para hiyain siya. Pagkatapos pilitan siya pumunta doon sa mga mabuti ang layunin ni Pinoy. Hindi ko sa inyo totoo. Pero itong mga putang nila, itong mga Maharlikan General na ito. Kaya mga buhay kayo. Ikaw, Titangko. Ikaw, Purisima. Na kamag-anak ni General Purisima siguro yan. Pagkatapos ikaw Madrilo, ikaw Leila Benitez, ikaw Rojas, mga buhay kayo, ipaliwanag ninyo yan. Kung bakit nag-imprenta kayo ng dollar. Nasa akin ang kwan na yan, ang mga serial number, 40 peraso na serial number. Gaano karami yan, inimprenta na yan. Kaya yung hinahanap ko noon, 150 trillion dolyar. Kasi ang utang noon ng Amerika sa bayan natin ay 277 noon pa yan 277 trillion dolyar. Ang pinagtaka ko naging 36 trillion na lang. Nasaan napunta yung iba? Paliwanag ninyo yan. Dahil kung hindi ninyo papaliwanag yan, pananag kayo. Posibleng wala kayong kinala. Hindi ninyo alam kung saan napunta yan pa na yan. Putang ng dilema na ito. Pagkatapos sasabihin, nakakulong doon sa Muntinlupa. Puro mga lalaki ang nakakulong doon. Nagpakasawa ka ng lalaki doon. Kaya yung kwan ninyo nakabit noon ni Leila de Lima, hindi totoo yan. Sisirain mong pangalan mo. Ulul ka.
Tapos pagbibintangan nyo si Nalisa, sisirain ang pangalan ng mga Araneta. Hindi totoo yan. Mga general ang gumagawa niyan upang mapasama, upang maitago. Mga hunyado ito, mga putang inang mga maharlikang general na ito. Sila ang gumagawa ng kaguluhan natin. Pati yan ko, ano ko nalaman. Dahil nakasama ko si General Campo, yung sinasabi ninyong PBM na Tiburcio Villamor Marcos. Nakasama ko yan sa Mindanao. Kaya siya ang nagbulgar sa akin ang gawain nila ng mga maharlikang general. Sa kagustuhan lang niya makasama ako. Hindi niya ako naguyo. Kaya natataban na lang ako sa kanila. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ano mangyayari sa buhay natin mga Pinoy. Hanggat nandyan yan, hindi ninyo nalalaman ang katotohanan. Walang patuloy tayong aapihin ng mga yan. Yan na lang masasabi ko. O sige na.